Vicks Vapor Drops Lozenges. Its mentholated Vicks Vapors help to relieve sore throat and cough. Magandang araw sa inyo mga banateros. Naku po, matindi ho ang binitawan ho ng ministro ng Iglesia ni Cristo sa ating gobyerno. Nako. Alam nyo, paulit-ulit ho natin sinasabi ito eh. Read between the lines, ika nga. Even if they keep on saying peace, ang gusto nila at ang gusto nila po ay pagsuporta kay Pangulong Marcos sa statement na wag i-impeach si VP Sara Duterte, meron pa hong ibang mensaheng nais ipahatid. Sa tingin ko po, ang Iglesia ni Cristo sa bawat Pilipino. Yan po ay mismong narinig natin kay Congressman Marcoleta nung siya ho ay pinayagang magsalita diyan sa kung inyo pong mamarapatin, panoorin niyo po yung aking unang video, yung kahapon po. At ngayon naman, ang ipapakita po naman natin, walang iba o hindi yung mismong galing sa ministro ng Iglesia ni Cristo. Ano po ba ang kanyang binitawang mga salita? Ano po ba ang kanyang masasabi nating talagang, alam mo yun, banat dito sa ating gobyerno? Specifically, itong mga tuwadkom o yung mga huwadkom, ha? Panoorin po natin ang tindiho at may binanatanong sila na isang politiko. At itong politiko nito, bata ito ni Romualdez. Alam niyo kung ba't ko nasabing bata ito ni Romualdez? Binaby-baby ito ng mga bataan ni Romualdez nitong nakaraang mga hearing. Binaby nila to Siguro, love nila. Ewan ko. Pero ito panoorin po natin itong matinding sinabi ho ng Iglesia ni Cristo. Okay? Pasok po. Mga mahal po naming kababayan at mga kapatid. Nako? Sa inyo man po, magandang hapon sa inyong lahat. Si kapatid na Arnel Tumanan, ministro ng Ebanghelyo. Si Sir, yung itsura niya talagang matikas, talagang matapang na tao, tsaka wapings, no? Pero alam niyo, napansin ko lang. Hindi ito. Pasensya na, medyo sesegue lang tayo ng konti Iba yung itsura ng mga taga-Iglesia ni Cristo, no? Talagang nung naglalakad kami, napapalingon ako Parang they are, sabi nga yung bagang presentable. Hindi, walang beto Ito, atin lang ito. Wala naman masyadong nanonood dito Nung naglalakad ako, malalaman mo pagka nahaluan ng snatcher Oo, kasi may mga, syempre, alam mo naman, tayo dyan, aware tayo dyan. Kasi may mga humahalong snatcher talaga pag sa mga ganyang event Kahit mag-t-shirt pa yan ng national prayer, alam mo talaga pagka-snatcher Yung mata malikot O, di ba? At makikita mo, yung itsura talagang, alam mo pag taga-Iglesia ni Cristo, alam mo talagang, INC ito. Ito, snatcher to. Dito taga-Iglesia, umahalo lang to. Biro lang. Tuloy, sir. Kasi nga naman, yung kanilang leader, presentable, matikas, ika nga. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa sa isang dakila at makasaysayang aktibidad na ito. Nako, talaga makasaysayan yan. Narito tayo ngayon mula po sa iba't ibang sektor ng lipunan. Aba? Iba't ibang relihiyon. Nako.
iba't ibang samahan. Ako naniniwala dyan, iba't ibang relihiyon. Kasi may alam din ako ibang grupo na sumali dyan. Pero tahimik lang, ika nga. At sangay ng pamahalaan upang isagawa po ang ganitong mapayapang pagkilos. Ayun. Gaya po ng ating tema, pambansang rally para sa kapayapaan. Isigaw po natin ang kapayapaan. Kapayapaan! Yo. Kapayapaan! Sabi nga ni Kati Binag, ano ba ibig sabihin niyang kapayapaan sa tingin niya? Sabi ni Kati Binag, kapayapaan mula sa mga mapang-abusong government official. Mga magnanakaw sa gobyerno. Kapayapaan. Alam niyo, nung nandyan po ako, nung nagsisigaw po sila, alam mo, nakakakilabot, ang dami ng tao, na parang, alam mo, hanggang likod, nasigaw. Talagang ano kasi di ba pag usually pag minsan yung nasa harap lang. Dito hanggang likod. Kasi nakakabilib nga may TV pa hanggang dulo. As in doon sa Padre Paura ba yun? Tama ba ako? Oo, umabot doon yung kanilang TV, yung kanilang LED. Ang dami pa rin tao doon. Talagang sigawan ng tao, dinig na dinig, parang bagang, alam mo yun, malupit talaga. Maliwanag po sa atin na isang aral ng Diyos Oh, na nakasulat po sa Biblia ano yun, sir? Ano na po yun? dapat tayong magpasakop Nang, sa kapangyarihan o pamahalaan ng bayan, yan. na yan po ang katangian at sinusunod ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo. Yan yung paulit-ulit natin din sinasabi, di ba? Yung Romans 13. Submit to the authority. No matter what, do not rebel against the authority because every authority is parang inalaw yan ng ating Panginoon. Kaya do not rebel. Okay? Pero maaari kang magsabi ng iyong kritisismo o ikaw ay pumuna sa mga ginagawa ng public official. Hindi po yun rebellion. Ang rebellion po ay yung to take arms at lumaban sa gobyerno. Tayo po patuloy na naniniwala na dapat po ay sumusuporta po tayo sa gobyernong inilagay. Huwag po tayong magrebelde. Yan po. Pero unahin po natin ang mga gunggong sa loob ng gobyerno para mag-resign o kaya tanggalin tulad ng isang tinanggal sa kamera, di ba? Dapat unahin natin. Huwag tayong tatahimik dahil sabi nga ni Magalong hindi na ho dapat tayo tumatahimik. Wala nang dapat tumatahimik pagdating mo dito sa mga issue na ito. Wala naman pong problema 'yon. Patuloy din po natin iginagalang at pinaninindiganan ang simulain ng paghihiwalay ng pamahalaan at relihiyon na itinatadhana po ng ating saligang batas. Yun. Dahil dito, ang ating mapayapang pagkilos na ito ay wala pong bahid na anumang politika. Yun! Ni hindi po tayo nanghihimasok sa mga pinuno ng ating bayan sa pag-ungit nila ng pamahalaan. Malinaw. Hindi po natin nais makialam sa pagpapatakbo. Alam niyo kung bakit binibigyan ng basic muna yung sabi nga fundamentals. Kasi alam niyo na yung mga loyalistang tae na mga vlogger. Yan talaga yung pampagulo sa bayan eh. Yan ang salot sa lipunan yung mga loyalista na vlogger. Sila ho talaga nagpapagulo eh. Kung ano-ano ang kanilang sinasabi. Kesyo pag gagalit daw ang INC, ang gulo nga nila eh. Sinasabi nila na walang kwenta ang INC, walang kwenta kahit sobrang dami yan. Pero at the same time, lagi naman nilang pinupuna na mali ang ginagawa ng INC, tapos hindi sumusuporta sa gobyerno. Alam mo, napakalinaw na sinasabi ho ng INC.
Sumusuporta po sila sa gobyerno dahil yan po ang itinalaga ng ating Panginoon. Pero meron pong pagkakahiwalay ang state and religion. At the same time, sinasabi, wala ho kaming panghihimasok na ginagawa sa gobyerno. Ito lamang po ay isang karapatan namin bilang mga Pilipino na sabihin ang saloobin dahil yan po ay nasa ilalim ng ating konstitusyon. Hindi po sila nangingialam kung ano magiging desisyon ng gobyerno. Ng pamahalaan ng ating bansa. Ano po ang nais ng maraming kababayan po natin? Ito. At ng angaw-angaw na kaalib sa Iglesia ni Cristo narito ngayon. Ang nais po natin, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin Para? sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. Yun pala yun eh. Maganda yung yung pasok ni Sir, ni Bossing, di ba? Na para sinasabi niya, suporta tayo. Pero nagsama-sama tayo dito para naman mapakinggan ang saloobin ng bawat ordinaryong Pilipino. Ang problema kasi sa gobyerno na ito, takip na ang kanilang mga tenga. Pag ikaw ay nagsalita laban o nagbigay ng kritisismo, ang tatawagin sa'yo troll, tatawagin kang fake news. Hindi na sila nakikinig sa bumoto sa kanila. Yun ang problema. Kaya sinasabi ngayon ng INC na nagsama-sama sila upang maging isang tinig at makinig naman ang mga nakaupo diyan sa gobyerno, lalong-lalo na diyan sa Quadcom, lalong-lalo na diyan kay Romualdez, at yung kanyang mga bataan ang nyayabang pa. Ay nako. Pero tuwing eleksyon naman ay lumuluhod sa harapan ng Iglesia ni Cristo. Diba, totoo naman yan. Huwag na tayo magmaang-maangan. Lahat kayong mga congressman, kayo lalong-lalo ka na sigurado ako, si Romualdez. May nakita nga ako dumalaw kayo. Ibig sabihin, pagka-eleksyon, kayo ay lumuluhod dyan sa iglesia. Pero pag tapos na eleksyon, kinakalimutan nyo na ang saloobin ng mga bawat Pilipino. Yan ang talagang katarantaduhan ninyo. Bago tayo matipon dito kaninang umaga, meron pa po kaming nabasa at narinig. Nako, ito na, banat. Ito na. Banat mula sa bataan ni Speaker. Isang politiko, Sino ba to? nakalulungkot. Nako po. Bago pa sumikat, laos na. Nako! Ang lupit ng banat ni Shea, parang barat baya. Di pa sumisikat, laos na. Silibayan ba yan? Hindi. Iba yun. Hindi naman politiko silibayan. Walang kwenta yung sa lipunan. Hindi silibayan yan. Banat ba? Hindi kasi minsan ganun yun eh. Hindi pa sumisikat, laos na. Pero iba yung tinutukoy ni Sir. Iba. Itong tinutukoy ni Sir. Sino kaya yan? Eto, play natin. Grabe, lumabas yung pagiging banateros ni Sir. Nang makita po ang milyong ito, milyon na dami ng tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minurya pa rin sila. Ay! Yun daw sinabi. Kahit madami yan, minority pa rin sila. Tingnan nga natin kung sino itong politikong ito. Tingnan nga natin kung meron ba talaga ang ito ay karapatan na magsalita o ito ay isang walang kwenta sa lipunan. Tingnan nga natin. Ayan, ayan, nagtatago pa. Ayan! Ano ba yan? Mukha pa lang. Naiskandalo na ako. Ito talaga si Madam, laos na. Umihirit pa. O sige nga, ano ba sinabi mo? Daldal ka kasi ng daldal dyan. Magsama na lang kayo ni Janelle. Well, let's see. Because we have to tie this up
to the survey results. The survey results clearly say that most Filipinos would prefer impeaching VP Sara at this point. Nako, yung survey na yan, alam naman natin yung survey na yan. Eh talaga namang minamanipula ang survey na yan. Ang bilis nila mag-survey. Kakaano lang nung impeachment. Eh ba may survey kaagad, di ba? Pinaliwanag na natin yan. December, December pa lang. Yung unang impeachment na pinasa sa Kamara, ay by after a week, meron na kagad resulta yung survey. Nakaprepare na. Abay, malaking katarantaduhan. As against the position that, that you just let it go. Let go all these allegations against VP Sara. Nako. So, yes, this INC rally may be able to really have great numbers on the streets for purposes of that supposedly peace and unity. Nako. But it's still supporting a minority position. Nako po. Yan po yung sinasabi ng ministro ng iglesia. Kasi ito ay naganap bago magsalita yung ministro. Minority lang naman daw kayo, mga taga-iglesia. Minority, pero don't tell me nung tumakbo ang senador, di ka lumapit sa iglesia. Oh, di ba? Oh. Sana kung meron taga-iglesia, ilabas yung picture na yun, ano? Minority lang daw kayo, sabi nito. Delima na ito. Naku po, hindi maganda yung binitawan mo. And no matter how massive the crowd would be, it's still a minority. Naku po, minority daw kayo kahit gaano pa daw kayo kadami. Yung pagbumuka na yan, yan ang minority. Madam, medyo lumayo-layo kayo sa akin, parang... Ay, nako. A minority position is a minority. So, A minority position is a minority. Talagang nilait-lait kayo. Minority lang kayo. Yan ang sinasabi ng dilema na yan sa INC. Wala kayo. Wala kayong bilang. Sabihin ba naman ng dilema, wala kayong bilang INC. Minority kayo. Naku, kaya kung ako sa inyo, kung may picture kayo na lumapit si Dilima sa inyo nung tumakbo siyang senador, ilabas na yan. Ilabas na yan. I'm not sure whether such an action would have much effect. O wala daw. Yung action ninyo, wala naman daw epekto. Bali, wala daw yung ginawa ninyo. Nako, Dilima. Si Dilima pag nagsasalita, parang kakainin ka, no? Gago! Hindi, laging ganyan, no? Ang posisyon niya. Naku naman. Naku, meron pa naman mga malilikot ang isip dyan. Nag-i-edit. Huwag niyong i-edit to, ha? Baka i-edit niyo si Dilima, ha? Hindi kasi, di ba may mga bagong app ngayon? Yung na-edit, yung pag nagsama kayo sa ganyan, pwede kayo, naku, wag yung gagawin niya, sasampal. Malilintikan kayo sa akin. Ika-copyright ko yung photo nyo. Wag niyong gagawin yan. On the disposition of the members of Congress, especially the House of Representatives, because of course, the members of the House of Representatives would also think about the survey. O, ibig sabihin, sinasabi niya, walang kwenta yung survey, yung ninyo, yung rally ninyo. Kasi yung House of Representative naman daw ay makikinig sa survey. Kayo naman daw mga taga-iglesia, ay kayo naman daw ay minority lamang. Wala daw kayong bilang sa lipunan. Walang bilang, madam. Lahat ng politiko nagmamalikluhod dyan sa Iglesia ni Cristo tuwing kampanya. Huwag nga tayo maglukuhan.
Hindi, alam mo, ako hindi po ako taga-Iglesia ni Cristo, pero isang bagay na nakikita kong maganda sa Iglesia ni Cristo ay yung pagiging united nila as one, especially during the election. 'Di ba? Although paulit-ulit naman nila sinasabi hindi po sila nangingialam, sila po ay hindi nga daw nila nilalabas. Ang purpose kasi ng kanilang black voting, yung tinatawag na iisa ang binoboto, ay para lamang po sa kanilang mga kapatiran, yung mga kaanib, yung mga kasamahan lang nila. Ibig sabihin, hindi sila nag-i-endorso ng sino mang politiko. Kasi nilalabas nga nila yun gabi before the election para hindi malalaman ng ibang tao kung sino yung gusto nilang tumakbong manalong senador o kaya gusto nilang maging presidente, hindi nila inilalabas sa labas ng kanilang iglesia. So basically, tama yung sinasabi nila, they are not endorsing anyone sa public. Sa madaling salita, parang ako, pamilya, kunwari lang, halimbawa lamang, wala pa rin naman eh. Kunwari ako'y tatay. Doon lang sa anak ko. Yung anak ko, ginagabayan ko. O anak, eto iboboto natin ha. Kasi siyempre, yung mga anak, humihingi ng guidance yan sa kanilang magulang. O ito ang boboto natin kasi ganire ito. Ito, ganito si ganito. Kaya ito boboto natin. Di ba? Parang ganun sa kanila eh. Yung kanilang, yung pamilya nila, yung kanilang kaanib. O, ito boboto natin kasi ito yan, ganito yan. O, yun lang yun. Pero hindi nila sasabihin sa kapitbahay. Na, ito ha. Pag di nyo to binoto, mga gago kayo. Hindi kasi ganyan nung panahon ng election 2022. Yung mga kaibigan mo na hindot. Totoo naman eh, yung mga kaibigan ninyo na tanda-tanda ako nun, yung mga... Marami naman talagang magandang... Ay, wala pala maganda. Lamang, ay hindi lang lamang. Wala naman talaga magandang ginawa yung mga nasa Quadcom na yan. Puro pamumulitika at very obvious naman talaga na nag-single out sila ng isang taong gusto nilang ipin down na sa tingin nila ay magiging balakid sa mga susunod na halalan or magiging balakid sa gustong or sa pangarap ni Tamba na sa 2028. Alam mo na. Kaya ngayon, pumamudmud ng pera, akala mo kanya. Tinuturuan yung mga Pilipino na maging batugan at maging saksakan ng tamad. May mga alam nga ako doon sa Mindanao na kung kumobra ng pera, magkakamag-anak, ang pinakamababang nakukobra, nasa 40,000. Tapos, parang 24 hours doon, makikita mo siya, 24 hours na lasing. So, yun yung bunga ng mga ayuda na panandalian lamang. Ang gusto kong sabihin sana, nag-create ng trabaho nang sa gayon maging kapakinabangan sa kabuuan ng lipunan ng Pilipinas. Yung mga, hindi yung mga tambay, ginawa mo pambatugan, di lalong tumambay. Kung nag-create ka ng trabaho, sa tingin ko, mas kapakipakinabang, makikinabang ang gobyerno sa kanila, at the same time, makikinabang ang lahat. Kasi syempre, pag nabigyan mo yan ng trabaho, bibili yan pag may pera. So, babalik sa gobyerno yung porsyento na kanyang pinagbilhan sa pamamagitan ng mga taxes na nakapatong diyan sa mga binibili natin pagkain sa merkado. So, ganun sana. Hindi yung magpapayabang-yabang ka dyan, magpapasikat ka dyan na namimigay ka ng pera, hindi naman iyo yan. Diba? So, gamit-gamit mo lang sa iyong sariling kapakanan dahil meron kang tinitingnang magandang kinabukasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda na kung saan nagulat nga yung mga membro ng Senado na hindi nila alam kung na bakit merong akap na yan na hindi mo na maintindihan kung paano nilang ipinamumud mo dyan, kung paano nilang ginagamit yan, yung ba'y nagagamit ng tama o mas malaki ang balik sa bulsa. Excuse me po. So yun lang yung ating mga comments dito. At salamat sa mga kapatirang Iglesia ni Cristo, although hindi ako iglesia,
Pero okay yung ginawa nila na Rally for Peace at talagang highly organized yung kanilang rally. May sarili silang yung tinatawag nilang SCAN na yun yung kanilang marshal sa kanilang rally. So very organized. May mga medic din silang sarili.